Kideskwela. Magandang araw mga bata, ito ang Kideskwela. Meron kami mga kwentong pabula na ibabahagi sa inyo. Kaya bilisan nyo, kunin nyo na yung mga pagkain para hindi kayo magutom. Handa na bang lahat? Kaya tawagin natin si Ate Shari upang malaman natin kung ano ang mga pamagat ng ating mga kwento. Hello Ate Shari! Excited na ang mga bata para malaman kung ano ang mga pamagat ng mga kwentong pabula. Excited na ba ang mga bata? Ako din, excited na. Ang mga pabula na ating ikukwento ay ang langgam at ang higad, ang ahas at pusa, baboy ramo at kuneho, isda at ang mangingisda, at si Kiko at si Alan. Ang langgam at ang higad. Hello mga bata! Ako po pala si Kuya Bobs at ito ang kwento na ating babasahin. Ang kwento ito ay patungkol sa langgam at ang higad. Excited na ba kayo? So kung excited na kayo, ito ang kwento. Sa isang hardin, naninirahan ang isang grupo ng mga langgam at ang isang higad na nasa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang araw, nagpasya ang mga langgam na gawing kanilang tahanan ang puno ng mangga. Ngunit bago nila ito maabot, napansin nila ang higad na nakatira sa ilalim ng puno. Alis kayo dyan! Sigaw ng isang langgam. Gusto naming maging tahanan ng puno na ito. Tumugon ang higad. Subukan niyo na lang tumira sa ibang lugar. Dito kami unang nakatira at hindi ko kayo pababayaan na agawan kami ng tahanan. Dahil sa kanilang pagmamadali at pagkasuklam, nagpatuloy ang mga langgam sa kanilang misyon na agawin ang puno ng mangga. Sa kanilang pag-atake, nagiging bulag sila sa katotohanan na may karapatan din ang ibang nilalang sa mundo. Ngunit habang lumalakas ang kanilang pagsusumikap na agawin ang puno, unti-unti ring namatay ang mga kahoy at naglaho ang mga bunga nito. Napagtanto ang mga langgam na ang kanilang pagkukulang ay nagdulot ng pinsala sa kanilang sariling tahanan. Sa huli, natutunan ng mga langgam na mahalaga ang paggalang sa iba at pagbibigay halaga sa kapaligiran. Sa pagtanggap at pagkikipagtulungan, nagawa nila magkaroon ng magandang samahan at mapanatili ang kanilang tahanan sa balanse at ginhawa. Ang ahas at pusa. Magandang araw mga bata! Ang kwentong aking babasahin sa inyo ngayon ay tungkol sa ang ahas at pusa. Nawa, pagkatapos ng kwentong ito ay marami kayong matutunan na aral. Sa isang mapayapang nayon, masaya at mapayapang naninirahan ang mga pusa kasama ang kanyang amo na si Ruby. Isang araw, habang nagpapahinga ang pusa sa bakuran, ay nakakita siya ng isang ahas na nagmamasid sa kanilang kapaligiran. Uy, ang swerte ko naman. Sakto, gutom na ako. Tiba-tiba ako dito. Kumusta kaibigan? Ano ang may tutulong ko sa iyo? Ikaw ba ay nauuhaw? Mayroon pong tubig sa likod ng bahay na nakalagay sa batya. Hahaha, ang bobo mo naman. Hindi pa ba halata na ikaw ang tutuklawin ko? Habang nagyayabang ang ahas sa pusa na kaya itong patayin dahil sa taglay ng haba ng kanyang katawan, ay pinaglalaroan niya ang pusa na kampante siyang kaya niya ito itumba ng anumang oras. Samantala, ang pusa naman ay tahimik na nagpaplano kung paano niya ito maiisahan ang ahas. Dahil sa haba ng katawan nito ay kaya siyang puluputin na maaring magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhay. Habang kampanting nilalaro ng ahas ang pusa, ay agad na nakaakto ang pusa na kalmutin ang mata ng ahas at binalibag ito ng paulit-ulit na dahilan ng pagkasawi ng buhay ng ahas. Ayun lamang mga bata at sana may mga aral kayo natutunan doon. Magandang araw at maraming salamat po! Ang baboy ramo at kuneho. Hello mga bata! Ako si Ate Giselle at ngayon, aking ikukwento ang kwento patungkol sa baboy ramo at ng isang kuneho. Isang araw, may isang baboy ramo na naglalakad sa kagubatan upang maghanap ng pagkain. Nakasalubong niya ang isang kuneho na may dalang saging. O kay ganda ng araw, kay lamig ng hangin,
at sana ay mayroong mabuting damdamin ang magbibigay ng pagkain. Pagkat ako'y nagugutom, tiyak na ako'y hihimatayin. Magandang umaga, Baboy Ramo. Bakit tila ikaw ay nakatulala? Paumanhin sa aking pananalita, ako'y nawalan lamang ng pag-asa na makahanap ng pagkain. Ako'y pagod na. Sana madinig ni Bathala ang aking hinaing na sana mayroong mabuting damdamin na magbibigay sa akin ng pagkain. Huwag ka nang malungkot, kaibigan. Hati na lang tayo nitong saging na aking dala. Madami din naman ito. Talaga ba, Kuneho? Ngunit nakakahiya naman ata sa iyo dahil pinaghirapan mo yan. Huwag ka nang mahiya, sapagkat bukal sa loob ko ang magbigay at makatulong sa iyo, kaibigan. Ganun ba? Sige kaibigan, maraming salamat sa saging. Naway pagpalain ka pa ng may kapal. Walang problema, kaibigan. At kinuha ni Baboy Ramo ang saging at kinain. Sa kanyang labis na gutom ay hindi ito namalayan na kanya na palang naubos ang pagkain at hindi na nahatian pa si Kuneho. Imbis na mahiya ay isiniwalang bahala na lamang ito ni Baboy Ramo dahil ang importante sa kanya ay mawala na ang kanyang gutom. Walang nagawa si Kuneho sa nangyari. Pagkatapos ay humiga na lamang si Baboy Ramo habang hawak niya ang kanyang tiyan dahil sa labis na kabusugan hanggang siya ay nakatulog. Ngayon ay naghanap na lang ulit ng pagkain si Kuneho sa kagubatan at kanyang iniligay sa kanyang isip na hindi na ulit siya magpapauto pa. At hanggang doon na lamang ang ating kwento patungkol sa Baboy Ramo at ng isang Kuneho. Sana mayroon kayong natutunan sa ating kwento. Maraming salamat mga bata. Ang isda at ang mangingisda. Hello mga bata, ako si Kuya Ahmed. Ang aking ibabahagi sa inyo ay patungkol sa isda at mangingisda. Ating simulan. Isang araw sa tabing dagat, may isang mangingisda na palaging nagtatangka na mahuli ang pinakamalaking isda. Sa tuwing siya ay lumalabas, lagi niyang sinasabi ang Ako, ang pinakamahusay na mangingisda sa lahat ng panahon. isang araw, habang siya ay nasa gitna ng dagat, biglang lumitaw ang malaking isda. Ipinagmalaki ng mangingisda na siya ay makakakuha nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang lakas at galing, hindi niya ito nakamit. Nang matapos ang araw, lumapit sa kanya ang isda at sinabing, Hindi lahat ng bagay sa mundo ay dapat nating hawakan. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pag-unawa sa kapwa. mula noon, nagbago ang pananaw ng mangingisda. Naging mapayapa at masaya siya sa simpleng pamumuhay sa tabing dagat na nagpapakita ng respeto sa lahat ng nilalang sa dagat. Ayun lamang ang aking kwento patungkol sa isda at mangingisda. Sana ay kayo ay may natutunan. Hanggang sa muli mga bata. Si Kiko at si Alon. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jana. Ang aking ibabahaging kwento ay patungkol sa pagtatakbo ni Kiko at ni Alon sa kagubatan. Ating simulan! Isang araw, sa malalim na kagubatan, may isang mabait na kuniho na naglalakbay. Siya ay si Kiko, isang mapagmahal na hayop na palaging nagbibigay ng tulong sa iba. Habang si Kiko ay naglalakad sa kagubatan, nakita niya ang isang malungkot na ahas na nakasabit sa ilalim ng puno. Ang ahas ay si Alon, isang matandang ahas na nalagsyang at hindi na makagalaw ng maayos dahil sa kanyang matandang kakayahan. Maaari mo ba akong tulungan? Wala na akong lakas para makagalaw pa. Pakiusap ni Alon. Si Kiko ay hindi na nagdalawang isip pa para tumulong. Binuhat niya si Alon at dinala ito sa damsay, ay sa isang malapit na ilog pala. Inalagaan niya si Alon at pinakain ng mga dahon at halaman pampanggamot sa kanya. Habang nagpapalakas si Alon, sila'y nagkausap. Maraming salamat sa iyong tulong. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal at kabutihan. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ito'y tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga. Sa pagtulong natin sa isa't isa, nagiging mas maligaya tayo at mas malapit sa isa't isa.